Sabi ni Sidko, ang Sabat na yan ay para sa Diyos. Ang Sabat ho ay hindi kailangan ng Diyos ng Sabat para makinabang sa diyan. Ang Sabat ay ginawa para sa pakinabang ng tao. Ilalaan lang natin yan sa Diyos. Bakit? Makikinabang. Pasahin nga natin yung Marcos 2:27 para maintindihan natin. Basahin nga natin mga kapatid, doon sa iba't ibang stalin niyan. Sabi po rito, ang dating Biblia muna. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Anong ibig sabihin niyan? Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Punta tayo sa mga pinababaw na salin, Brother Sidko. Sabi rito sa ang salita ng Diyos, at sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Anong sinasabi yung para sa Diyos yan? Ilalaan mo yan para sa Diyos, pero sa ikabubuti ng tao. Bakit? Kasi magpapahinga ka sa iyong trabaho, hindi sa kabutihan mo yon. Sisimba ka sa Diyos. Para talaga sa iyo yan. Kasi magkakaroon ka ng time sa Panginoon para pasalamatan siya, sambahin siya. Kung saan-saan mo pinaguhugot itong mga sinasabi mo, marami po ang maliligaw niyang kapatid. Ibang salin na naman. Sinabi rin na Jesus, itinakda ang araw ng pamahinga para sa ikabubuti ng tao. Kita mo na? Ano pa? At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Balik mo doon sa isang salin. At anuhin natin itong. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao at hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Anong ibig sabihin ng bandang huli? Na nilikha ang Sabat para sa ikabubuti ng tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang makikinabang ay hindi yung Sabat. Hindi makikinabang ang Sabat para pakinabangan niya tayo. Tayo ang makikinabang sa Sabat. Sa panahon na tayo nagpahinga, inilaan natin sa Diyos, nakinabang tayo. Kaya kayo, kahit hindi nyo ipangiling yan, hindi nyo paniwalaan yan, wala namang epekto yan sa Sabat di ba? Walang panginabang ang Sabat. Walang alam yan. Yan ay pakikinabangan ng tao. Kaya ang tao, ang Sabat nilikha para sa tao, sapagkat ang tao ang makikinabang sa Sabat. Marami ang nalilito dyan Ano ibig sabihin nilikha ang Sabat para sa tao at di ang tao para sa Sabat? Simple. Hindi makikinabang ang Sabat sa atin. Tayo ang makikinabang sa Sabat. Kaya tayo dapat ay nagsasabat sapagkat pakinabang natin yon. Binigyan ng Diyos pakinabang natin yan. At tama-tama naman itong si Sidko ay parang ngayon lang yata ito. Brother, ito yung panahon na medyo kailangan yung baguhin yung iyo pong maling pagkaintindi. Anyways, thank you at napadaan ka rito. Baka niloob ng Panginoon na madaanan mo to at ma-check mo kung sa matagal mo ng paniniwala ay ang iyong buong pagkaalam ay talagang gagawing banal ang Sabat. At least ngayon, naitama ho natin. Kaya salamat sa iyo kapatid, Brother Gomer. Napakaganda niyan, Brother Johnson. Alam mo, para sa isang illustration na gusto kong Sige. yung Sabat na yan ay ibinigay ng Diyos, parang regalo ng Diyos sa tao yan. Tama. Ngayon, ito po, tingnan po ninyo. Kung kayo po ay magre-regalo sa isang tao na inyong, sabi natin, pinagpipitaganan, sabi natin ganyan. Tapos nakita ninyo yung inyong niregalo ay parang inaano lang, Brother Johnson. Anong tawag dito? Sinasalahula or binabaliwala o hindi iniingatan. Anong pakiramdam ninyo? Hindi ba masasaktan kayo? Naman. Kung tayong mga tao na nagbibigay tapos nakita natin yung ating binigyan ay winalang halaga yung ating ibinigay sa kanya para sa ikabubuti niya. Halimbawa, yung anak mo na lang, brother. Binigyan mo ng isang bagay. Tapos nakita mo hindi man lang iniingatan. Hindi ba masakit? So ito po yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Kaya itong Sabat na ito na ibinigay ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, ng mga tao na kanyang nilikha. Abay, pag nakikita ito ng Diyos na nilalapastangan, binanal niya nga ito May parusa yun. Bago binigay sa tao, Brother Johnson Di ba? Lapastangan talaga, Brother Gomer. Kalapastanganan talaga ang tawag ng Diyos kapag hindi mo iningatan ang kabanalan ng Sabat sa buhay ng isang tao, kapatid na Gomer. Yan pong ibig sabihin niya. Kaya dapat nating maintindihan. Kaya nga talagang yung Sabat ay binanal ng Diyos at ayaw po ng Diyos na yan ay lapastanganin. Masakit po yan sa Diyos. Di ba binabanggit yan doon sa Ezekiel 22:26? Basahin nga natin to. 22:26 ng aklat ng Ezekiel. Sa dating Biblia muna tayo. Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng mga pangdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. O kanilamang pinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. At ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga Sabat. At ako'y nalapastangan sa gitna nila. O kita mo? Ikinubli. Bakit?
Ang dami ngayon dito ikinukubli ang Sabat eh. Nababasa nila. Pag ibig sabihin, kinubli, mga kapatid, nakikita ho nila yan. Nakikita nila, pero parang pinipiringan nila ang mata nila. Walang Sabat, kahit na meron. Kinukubli nila ang kanilang mga mata sa Sabat. Nilalapastangan po. Kaya nga sabi doon, ay iingatan natin kasi banal yan. Ang English po ng alalahan ng araw Sabat upang ipangilin ay, ang King James Version ay, remember the Sabbath day to keep it holy. To keep it holy. Ikikip natin yung kabanalan yan. Kasi banal na yan. Hindi ho natin gagawin banal yan. Wala tayong karapatan magpabanal ng isang bagay. Kapatid, magbasa nga tayo ng ibang salin dyan. Sa magandang, ayan, sige. Ang mga pari, pari pala ito. Ang mga pari nila ay hindi sumusunod sa mga utos ko at nilalapastangan nila ang mga bagay na itinurin kong banal. Ayan lagot, Brother Sid. Para sa kanila, walang pagkakaiba ang banal at ang hindi banal. Ang ginawa nila, hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal at hindi banal, ang malinis at ang marumi. At hindi nila sinusunod ang mga ipinagagawa ko sa kanila sa araw ng pamamahinga. Hindi nila ako iginagalang. Yeah. Walang galang, doon sa magandang balita, Biblia siguro, ganun din, Ang mga utos ko ay nilabag ng kanilang mga pari. Winawalang halaga nila ang mga bagay na itinalaga para sa akin. Yan na Sabat na yun, tinalaga para dapat sa Diyos yun eh. Pinagsama-sama na nila ang sagrado at ang karaniwang bagay. Ganyan ang maraming yan, Brother Gomer. Ang ganda ng salin eh. Pinagsama-sana, pinagrambol-rambol. Kahit anong araw, mamili ka lang. Basta't meron kang Sabat sa iyong sarili. Yun na yun. May narinig akong magaling na preacher daw. Kilala eh. Ganon. Basta meron ka lang isang Sabat sa Diyos, bahala ka kung anong araw yon. Patay. Lahat ng sabi rito, pinagsama-sama na nila ang sagrado at ang karaniwang mga bagay. Banal nga yan eh. Sagrado nga yan eh. Inirambol doon sa karaniwan. Pinagsama-sama. Hindi na rin nila itinuro kung alin ang malinis at kung alin ang marami. Kahit ano, kainin nyo. Pati paniki. Kaya nagka-COVID. Winalang halaga nila ang araw ng pamamahinga. Dahil dito, hindi na rin nila ako iginagalang. Kita mo na yan. Magandang itong si Sid magtanong. Napaliwanag natin mabuti, Brother Gomer. Tama. Yan po talagang ibig sabihin niya. Yan, Na kaya natin ipinapangilin ng Sabat sapagkat iginagalang natin ang Diyos na nagbigay nito sa atin. Yan po yan, mga kapatid. Sabi na naman niya dito, humirit na naman eh. Ang Sabat sa Genesis ay para sa Diyos. Ang 10 utos na Sabat para sa tao. Gumawa ng sariling doktrina. Saan mo na naman kinuha yan? Sabi pa ni Evangelist Deson, kapitulo bunganga, bersikulo law. Brother, share mo naman sa amin. Ano bang Bibliang gamit mo? Oo nga eh. Ang Sabat sa Genesis para sa Diyos. Ang 10 utos na Sabat para sa tao. Saan kayang salin niya ito na? Sige, patulan na natin itong mga nakakatawang tanong, pero pagagandahin na lang natin. Na-appreciate naman namin yan, Brother Sid ko. Ganito. Paano ba ang pagkautos doon sa Exodus? Basahin natin yung 20, 8 at 9, tapos basahin natin yung talatang 11. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Yan, lagi mong tandaan, Brother Sid, Lagi mong tandaan. Huwag mong kalimutan. 9. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Balit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag kang magtrabaho. Ang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipagpamayan sa inyo. Bakit daw? 11, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng mga nasa mga ito. Ngunit na mga hinga ako sa 7 araw. Kaya't ito ay aking pinagpala at inilaan para sa akin. Anong ibig sabihin inilaan para sa akin? Yan ang ating ilalaan sa Diyos. Hindi yung Diyos mismo ang maglalaan sa kanyang sarili. Yung sinasabi na para sa Diyos, para sa tao, ang ibig sabihin po niyang kapatid, sabi dito, kaya ginawa niyang banal para ilaan natin sa kanya. Yung kanyang pamamahinga doon sa aklat ng Genesis, ito yung sinasabi rito bakit niya iniutos sa talatang 8 na laging tandaan natin yung araw na yan. Lagi nating tatandaan yan. Balikan natin ang talatang 8. Sabi dyan, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. So dito, Brother Sid ko, ang utos ng Diyos, ilalaan natin yan para sa Kanya.
Bakit? Kasi sabi ng talatang 11, puntan nga mo yung talatang 11. Ano sabi niyan? Bakit? Sapagkat, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ibig sabihin, pinagpala niya para ilaan natin yan para sa Kanya. Kaya ang pagbasbas ng Panginoon at pagpapabanal doon sa Genesis, ginawa niya yon, ginawa niyang banal para yon ang ilaan natin sa Kanya. Kaya parihong para sa Kanya yon. Ginawa niya lang, binasbasan niya, ginawang espesyal, sabi doon sa isang salin, ang ikapitong araw ng Sabat. At yan ay gagawin din natin espesyal na araw para sa Panginoon. Ganon yun, kapatid na seed ko, Brother Gomer. Ayan, Brother Johnson, doon kasi sa tanong niya, para sa Diyos, para sa tao. Yung Genesis daw para sa Diyos. Yung Exodo daw para sa tao. Ay, saan ba galing yung Exodo? Kanya-kanya. Kanya-kanya pala ang Diyos at tao. Hindi ba? Ay, yung pong ibinigay niya doon sa Exodo, yun nga yung nandun sa Genesis. Paano nating natitiyak? Sapagkat sinabi niya sa talatang 11, sapagkat sa 6 na araw, sabi niya, yun ang dahilan kaya binigay niya yung Sabat, alalahanin yung Sabat na yon upang ipangilin anong dahilan, sapagkat sabi niya sa 6 na araw, ay nilikha, at sa ikapitong araw, nagpahinga. Ayun ang reason. At ang tawag dyan ay aking Sabat, aking mga Sabat. Sabi pa nga doon sa Ezekiel, Brother Johnson, yun ang ibinigay ng Diyos. Kaya yung binabanggit doon sa binasa mo na rin kanina, Brother Johnson, sa Marcos 2:27, na ginawa ang Sabat para sa tao. Saan ba ginawa yung Sabat? Ay di ba doon sa Genesis? At yung Sabat na yun na ginawa doon sa Genesis, yun ang ibinigay niya para sa tao. So, maliwanag po yun. Hindi po yun magkaiba. No? At parang yun ang gustong paniwalaan ni kapatid na Sid, yata ang pangalan niya, Brother Johnson.